Matapos itong i-anunsyo ni VP Sara, Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. ay nanginig sa takot at nagsiiyakan ang mga kalaban, kung saan itong si Saba Queen ay nagpapanik mode na dahil alam na niya kapag naging Pangulo si VP Sara ay tiyak na babalik sa kulungan itong si Manang Laila, kaya ginamit na naman itong si Saba ang katagang. Hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Janelle! Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas. Napanawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Nagbabaka sakaling makakuha ng simpatya sa taong bayan na hindi naman naniniwala sa kanya. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Halatang nanginginig na sa takot ang mga NPA na salot sa lipunan dahil ngayon ay ramdam na nilang mababasura na naman ang impeachment complaint ng kanilang inihain laban kay VP Sara. As of right now, as of today, I cannot see getting 1/3 of endorsements from the members of the House of Representatives. Na nangangahulugan na bilang na ang mga araw ng kanilang pagsasaya dahil kapag naging presidente si Inday Sara ay tiyak lilipulin niya ang mga NPA na kinabibilangan nitong dalawa kagaya ng ginawa ng kanyang ama. Sa distraction. Supposedly, ang taong bayan, ang mga kongresista, ang mga ahensya ay naka-gear no, na i-pursue ang pananagutan hanggang sa dulo nito. Pero meron ngayong nilabas na announcement that is premature and providing intention na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. Huwag kayo iiyak. Ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik? At paano po kayo mananagot? Yun po ang dapat na tanong na isagot ni VP Sara Duterte. All else, gaya po ng pag-indicate ng higher ambitions, they are destructive. Pwede na! It will also be a desperate attempt to divert attention away from the real issue. That is the questionable use of the confidential intelligence funds. Tanging pagngiwi na lamang ang nagawa nitong si Percy nang matanong siya kung ano ang kanyang masasabi sa pag-anunsyo ni VP Sara na siya'y tatakbo sa pagka-presidente. So your comment doon sa announcement ni Sara na tatakbo? Kailan tingin ko dyan para siyang palusot eh. Huwag kayo iiyak. Kasi lagi lang ginagamit niya yung pagtakbo. Di ba dati tinatakbuhan niya yung ebidensya, hindi niya hinaharap yung pagpapanagot sa kanya. Pero ito naman ngayon, ginagamit niya yung pagtakbo para sa presidente para palusot doon sa naharap na pagpapanagot sa kanya. Kasi naghahanap talaga ang taong bayan ng katotohanan doon sa mga kasong tinatakbuhan niya. Talaga, Charmy? At nang tanungin naman itong si Percy kung makakaapekto ba sa impeachment case ang pag-anunsyong ito ni VP Sara ay ginamit na naman itong si Boy Ngiwi, ang nakakaumay na katagang taong bayan na alam naman natin na kailanman ay hindi sila kinampihan. May epekto po ba ito sa impeachment complaints against her pending impeachment proceedings? Dapat wala kasi hiwalay na proseso yung impeachment at ito ay gusto ng ating taong bayan na marinig ang katotohanan. Sinungaling ka! Yung sa mga kasong kinambas sa kanya. Ano sasabi mo sa timing na malapit ng refer supposedly sa Kongreso tapos ngayon siya mag-a-announce? Pananakot ba? Well, pwede natin sabihin na ito yung attack nila para i-reframe yung narrative na lahat ng nangyayari ay dahil natakbo siyang presidente. Pero sa dulo ang gusto ng taong bayan katotohanan. So hindi niya yung pwedeng patakbuhan kahit na siya ay tumakbo pa bilang presidente. Umandar na naman ang kalikutan ng imahinasyon nitong si Larry Gadon
na tila nananaginip ito ng gising kung saan ayon kay Gadon na ang Philippine politics di umano ay divided lamang into two sa pamamagitan ng Marcos at Aquino na tila akala nitong si Gadon na tayo ay nasa way back 1986 administration. Nakakatawa ito, no? Sapagkat napakalayo pa noong 2028, pero ito, meron na agad nagdideklara na siya ay tatakbo. At yan naman ay talaga namang alam na ng mga Pilipino na hindi naman siya mananalo. Baliw. Dahil unang-una, ang Philippine politics is divided only to two major camps. That is Marcos and Aquino. Tanga-tanga. Bunga ng pag-anunsyo ni VP Sara ng pagtakbo niya bilang Pangulo sa 2028 ay umipal at umiksina na naman itong si Risa kung saan nagpa-preskon pa itong si Manang upang makakuha ng atensyon mula sa madla at tila ramdam na nito na wala na siyang kapag-apag-asa sa kanyang ambisyon na maging Pangulo ng ating bansa. Sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Ang yung announcement ni VP Sara today to run, naging malinaw na. How will this affect the timeline of the United Opposition in terms of also declaring your own standard bearer? Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. Napagudlak na lamang itong si Manang Kliriring nang tanungin kung ano ang masasabi niya sa pag-anunsyo ni VP Sara na tatakbo siya bilang Pangulo ng ating bansa. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Pastilan. So weird. Tila mas bagay yata na sabihin mo yan sa amo mo, Kliriring, dahil tiyak na kapag naupo na si VP Sara bilang Pangulo ay siguradong maghihimas-rihas itong amo mo. Bangag yan! Aray ko!